What's up mga padyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay magko-comparison video tayo ng Foxster Elbrus at ng Pinewood Rogue 2, no? Dahil may nagtatanong din sa inyo mga padyak kung sino ba nga mas maganda, kung itong si Foxster Elbrus ba o kaya naman tong si Pinewood Rogue 2, no? Kaya sa video nito ay titingnan natin kung sino mas maganda sa kanilang dalawa, sa kanilang specs, at kung sino mas magaan sa kanilang weight, at syempre sa kanilang presyo, no? Pero bago natin simulan mga padyak, ako nga pala si Alwin at ito po'y gumagawa ako ng mga bike related video na ganito. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-turn on muna ng notification bell para updated ka sa mga binabike check natin ng mga latest MTB na kagaya itong si Foxster Elbrus at itong si Pinewood Rogue 2. So tara mga padyak, simulan natin ito. So bago natin simulan ng video na ito mga padyak, ito pa lang si Foxster Elbrus at itong si Pinewood Rogue 2 ay available dito sa Naragsak Bike Shop, no? Kaya naman kung interested po kayo dito kay Foxster Elbrus o kaya naman dito kay Pinewood Rogue 2 ay ilalagay ko na lang yung kanilang Facebook page sa description box below at yung kanilang contact number, no? Alright mga padyak, ito na yung comparison video natin dito kay Foxster Elbrus at dito kay Pinewood Rogue 2, no? Mag-start na agad tayo dito sa kanilang mga frame. Yung frame material na ginamit sa kanilang dalawa ay pares lang na naka-aluminum alloy 6061, no? Tapos pares din na naka-triple butted aluminum frame yung kanilang mga frame, no? Kaya masisigurado mo talaga matibay, no, at magaan. Tapos yung frame size naman nilang dalawa dito kay Foxster Elbrus ay size medium. Ayan, size medium yung kanyang frame. Tapos yung wheel size naman nito ay size 27.5. Ayan siya, no? 27.5 yan. Dito naman kay Pinewood Rogue 2 ay size medium din yung kanyang frame. Tapos yung set naman nito ay naka size 29er, no? Ayan. Tapos sa kanilang head tube dito kay Pinewood Rogue 2 ay naka tapered na rin yung kanyang head tube, no? Tapos naka internal cabling yung kanyang shifter, pati yung kanyang hydraulic brakes. Ayan. Dito naman kay Foxster Elbrus ay naka tapered head tube na rin to. Ayan, kitang kita, no? Tapos yung ICR naman niya ay dito lang sa kanyang shifter, yung kanyang shifter pa sa kanyang RD. Yung kanyang brake cable naman ay naka-external. Ito siya, no? Sa kabila naman ay wala siyang ICR. Ayan. Tapos sa kanilang pag-welding, smooth welding na rin dito kay Foxster Elbrus, no? Ayan, no? Makinis na makinis dito sa kanyang head tube. Dito sa kanyang seat tube ay makinis din yan, syempre. Dito sa kanyang BB shell naman, hindi pa smooth welding yan mga padyak, ha? Ayan, kitang kita, no? Dito naman kay Pinewood Rogue 2, smooth welding na rin yung kanyang frame, syempre, no? Ayan, no? Sobrang kinis nitong kanyang frame. Tapos dito na sa kanyang seat tube, makinis din to mga padyak, ha? Ayan. Dito na sa kanyang BB shell ay hindi rin smooth welding yan, no? Ayan, no? Kitang kita pa yung bakas na pag welding niya dyan mga padyak. Sa kanyang frame geometry naman dito kay Pinewood Rogue 2 ay naka XC yung kanyang geometry, no? Dito naman kay Foxster Elbrus ay naka XC yung kanyang geometry. Pares lang na naka XC, no? Pero ang mas gusto ko sa lang dalawa mga padyak pagdating sa kanilang mga frame, syempre dito tayo kay Foxster Elbrus, no? Ayan, no? Maganda na yung kanyang frame. Ang nagustuhan ko sa kanya ay dito sa kanyang top tube, yung kanyang reinforced gusset dito. Nakakatibay kasi ito namang frame mga padyak, no? Tapos nandun na rin yung pagkakagawa nito dito sa kanyang frame. Ayan, no? Tapos smooth welding na rin yan. Ayan. Dito naman tayo sa kanilang seat clamp mga padyak, ha? Yung seat clamp dito kay Foxster Elbrus ay naka Moser na rin yung kanyang brand. Tapos alloy. Yung kanyang seat post ay Foxster yung kanyang brand, alloy. Ayan. Dito naman kay Pinewood Rogue 2, yung kanyang seat clamp ay alloy. Tapos yung kanyang seat post, alloy din to mga padyak. Prick yung ginamit sa kanya. Ayan. Yung kanyang seat post ay may haba to na 350mm. Tapos yung diameter naman ito ay 31.6. Dito naman tayo sa kanyang seat clamp. Yung diameter naman ito ay 34.9, no? Ayan. Dito naman kay Foxster Elbrus ay naka 34.9 din yung diameter nito sa kanyang seat clamp. Tapos yung seat post naman ito ay 350mm din yung haba, no? Tapos naka 31.6 din yung kanyang diameter. Ayan. Sa kanilang saddle naman, yung dito kay Foxster Elbrus, ito yung kanyang saddle, no? Malambot naman yung kanyang saddle. Tapos wala lang siyang butas sa gitna. Tapos yung railings niya dito ay bakal yan. Syempre, ayan, bakal yung kanyang railings. Dito naman tayo kay Pinewood Rogue 2. Yung brand na ginamit sa kanyang saddle, ayan, prick na rin yung kanyang brand. Lambot yung kanyang saddle.
Tapos meron pa siyang butas dito sa gitna, no? Ayan. Sa kanyang relics naman mga kapadyak ay bakal din yan, no? Ayan, pares lang na bakal. Okay. Dito naman tayo sa kanilang suspension, no? Dito kay Pinewood Rogue 2 ay naka air type suspension. Ang brand niya ay ayan, Uding, yung kanyang brand mga kapadyak. Tapos syempre alloy na yung kanyang lower legs, pati yung kanyang arc. Tapos yung travel naman ito ay 120mm, no? Ayan, tapos naka 32mm yung kanyang stanchion. Siyempre alloy na rin yan dahil naka air type na rin to. Tapos naka manual lockout yung kanyang fork. Sa kabila naman yung kanyang kung saan yung siya bibigyan ng hangin. Ayan siya. Kay Foxter Elbrus, yung kanyang fork ay naka air fork na rin to. Foxter na rin yung kanyang brand. Ayan, alloy na yung kanyang lower legs. Tapos dito sa kanyang arc ay alloy din. Dito naman tayo sa kanyang travel. Yung travel naman ito ay 100mm lang mga kapadyak. Ayan o, 100mm yung kanyang travel. Tapos naka 32mm na yung kanyang stanchion. Naka manual lockout yung kanyang fork. Tapos sa kabila naman yung kanyang sa bibigyan ng hangin. Sa kanilang fork mga kapadyak, mas maganda tong si Pinewood Rogue 2, no? Lalo na kung mahilig kayo mag trail dahil naka 120mm yung travel itong kanyang fork. Ayan siya, no? Maganda to. Tapos dito naman sa kanilang mga drivetrain. Dito kay Pinewood Rogue 2 ay naka 1x10. Ayan siya. Dito rin kay Foxter Elbrus ay naka 1x10 din to, no? Tapos yung ginamit naman na RD dito kay Pinewood Rogue 2 ay Shimano Diore. Ito yung Shimano Diore na M4100, no? And dito naman kay Foxter Elbrus, Shimano Diore din to. Pares din na Shimano Diore M4100. Ayan siya. Yung ginamit naman na cogs dito kay Foxter Elbrus ay naka 10 speed nito, no? Tapos yung pinakamaliit nito ay 11 teeth. Yung pinakamalaki naman itong kanyang cogs 36 teeth yung pinakamalaki mga kapadyak dito kay Foxter Elbrus. 11 to 36 yung kanyang ratio, no? Sa likod ng kanyang cogs. Ayan. Dito naman kay Pinewood Rogue 2 naka 10 speed din to, syempre. 11 teeth yung ginamit sa kanya. Yung pinakamalaki naman ito ay 46 teeth kung hindi nagkakamali, no? Ayan, tama ako. 46 teeth yung pinakamalaki niya. Yung brand naman na ginamit sa kanyang cogs, Sagmit. Ayan, dito kay Pinewood Rogue 2, Sagmit yung ginamit na brand sa kanyang cogs. Dito naman kay Foxter Elbrus, yung ginamit na brand sa kanyang cogs ay Sugek, no? Ayan. Maganda na rin to mga kapadyak, Sugek. Sa kanilang chain naman na ginamit sa kanilang dalawa, yung ginamit na chain dito kay Foxter Elbrus, PYC chain pang 10 speed. May missing link na nito mga kapadyak, ha. Ayan, ito yung kanyang missing link. Dito naman kay Pinewood Rogue 2, yung ginamit na chain sa kanya ay YBN chain. Tapos syempre pang 12 speed na rin to, no? Tapos may missing link din na to mga kapadyak. Ayan, ito yung kanyang missing link para sa kanyang chain. Tapos dito kay Pinewood Rogue 2 ay naka 1x, tapos naka low tech. Yung ginamit naman na brand sa kanya, Prick na rin yung kanyang brand. Tapos King Kong, ayan, alloy na yung kanyang crank arm. Tapos yung kanyang chainring, bakal, ayan, naka low tech. Tapos naka silver na rin yung kanyang bottom bracket. Yung chainring pala nito ay 34 teeth na 104 BCD. Tapos naka narrow wide na rin yung kanyang chainring, no? Ayan. Dito naman kay Foxter Elbrus, yung ginamit na crankset sa kanya, Charm, Pro Wheel Charm yung ginamit sa kanya. Alloy na yung kanyang crank arm. Tapos 170mm naman yung haba niya. Naka low tech na yung kanyang crankset, no? Tapos yung kanyang bottom bracket ay naka silver bearing na rin to. Tapos yung kanyang chainring naman, ayan, bakal din yung kanyang chainring mga kapadyak. Tapos naka 34 teeth yung kanyang ngipin. Tapos naka narrow wide na rin yung kanyang chainring. Ayan siya, no? Ayan. Okay. Dito naman tayo sa kanilang mga wheelset, no? Yung wheelset naman dito kay Foxter Elbrus ay naka 27.5. Yung ginamit naman na gulong dito ay ayan, naka skin wall. Yung dito kay Foxter Elbrus. Dito naman kayo kay Pinewood Rogue 2, naka 29 na wheelset. Yung ginamit naman na gulong dito ay CST Jackrabbit pang 29er. Yung lapad naman nito ay 29 by 2.25. Ayan siya mga padyak, medyo malapad yung kanyang gulong, no? Ayan. Dito naman kay Foxter Elbrus, yung lapad nitong kanyang gulong ay
27.5 by 2.20. Dito sa kanilang gulong mga kapadyak, pares din to naka fast rolling na rin yung kanilang gulong. Pero dito kay Factor Elbrus, syempre mas maporma yung kanyang gulong, no? Dahil naka skin wall na rin yung kanyang gulong. Pero kung tiba yung ano mo, dito ka kay Pinewood Rogue 2, no? Dahil naka CST Jackrabbit na rin to. Alam mo naman natin na matibay ito CST Jackrabbit. Mas rolling na rin to sa kalsada. Ayan. Nakailang spokes naman, yung spokes na ginamit dito kay Pinewood Rogue 2, bakal yung kanyang spokes mga kapadyak, kaya no, dumikit yung magnet natin. Tapos naka 32 pieces yung kanyang spokes. Ayan. Dito naman kay Factor Elbrus, bakal yung kanyang spokes. Ayan. Tapos naka 32 pieces din yung kanyang spokes. Ayan no. Sa kanilang hubs naman na ginamit sa kanilang dalawa, yung dito kay Factor Elbrus ay naka Novatec na hubs, no. Siyempre, ali na yung kanyang hubs. Ayan. Dito naman kay Pinewood Rogue 2, yung ginamit na hubs sa kanya ay Prig na rin yung kanyang brand, no. Ayan. Naka-alloy na yung kanyang hubs. Ayan, alloy. Tapos pang kasi type na rin to mga kapadyak. Naka-silvering na rin yung kanyang hubs, no. Ito pala yung sound check ng kanyang hubs dito kay Pinewood Rogue 2. Ayan. Hindi siya tunog mayaman, no. Ayan. Dito naman kay Factor Elbrus, ito yung kanyang sound check. Ayan siya mga kapadyak. Hindi rin to nakatulog mayaman. Pero sa kanilang dropout naman, dito kay Factor Elbrus, replaceable pa to, no? Yung kanyang dropout dito sa kanyang RD. Kung sakali naman na mabali o kaya naman mayupi, ay pwede dito mapalitan, no? Ayan. Dito naman kay Factor Elbrus, ayan, replaceable din to mga kapadyak. Ayan, kitang kita. Kung mabali man to, pwede nyo to mapalitan, no? Sa kanilang axle naman dito sa likod mga kapadyak, dito kay Pinewood Rogue 2 ay naka quick release. Ayan siya, no. Dito naman kay Factor Elbrus ay naka quick release na rin yan. Ayan siya. Tapos yung brakes naman na ginamit sa kanilang dalawa, dito kay Factor Elbrus ay naka hydraulic brakes. Ang brand niya ay Shimano. Ito yung Shimano MT200 na hydraulic brakes, no. Tapos sinamahan pa to ng 160mm na rotors. Tapos naka 6 bolt na rin yung kanyang rotors. Ayan siya. Dito naman tayo sa kay Pinewood Rogue 2. Dito kay Pinewood Rogue 2 ay naka hydraulic brakes din. Pero ang brand na ginamit sa kanya ay Tektro. Magandang klase na rin to mga kapadyak. Tapos naka 160mm na yung kanyang rotors. Naka 6 bolts na rin yung kanyang rotors, no. Pero kung ako tatanungin nyo mga kapadyak, syempre doon ako kay Shimano MT200, no. Doon kay Factor Elbrus. Yan siya. Dito naman tayo sa kanilang cockpit setup, no. Yung ginamit na handlebar dito kay Pinewood Rogue 2 ay alloy na rin yung kanyang handlebar. Tapos yung brand naman nito ay Prig na rin yung kanyang brand, no. Yung haba naman nito ay estimate ko dito ay around 720mm to 750mm, no. Ayan siya. Dito naman kay Factor Elbrus, yung ginamit na brass sa kanyang handlebar, alloy din siya, syempre. Kung mapapansin nyo dito sa kanyang handlebar, dito kay Factor Elbrus ay naka-rise yung kanyang handlebar, no. Ayan, no. Medyo nakaangat dito yung kanyang handlebar. Tapos yung haba naman nito mga kapadyak ay 320mm. Ayan, end to end yan. Tapos yung ginamit naman na handle grips dito kay Factor Elbrus, rubber na handle grips. Tapos Paxter na rin yung may gawa. Tapos may bar end dito sa dulo, no. Ayan. Dito naman kay Pinewood Rogue 2, ito siya, silicone na handle grips. Malambot yung kanyang handle grips. Tapos may bar end na rin dito sa dulo. Ayan siya. Dito na sa kabila, ayan siya, no. Sa kanilang brake lever naman, dito kay Pinewood Rogue 2 ay naka Tektro na brake lever. Pwede dito sa kanyang kabila. Ayan, dito sa harap to. Dito rin kay Factor Elbrus ay naka Shimano MT200 na brake lever. Para to sa likod. Sa kabila naman ay yung para sa harap. Ayan siya mga kapadyak, ha. Sa kanilang shifter, yung dito kay Factor Elbrus ay naka Shimano Diore na shifter 10 speed with indicator ni rin yan, no. Ayan. Dito naman kay Pinewood Rogue 2 ay naka Shimano Diore din na shifter, pang 10 speed din to. Pares lang sila na shifter na M4100, no, with indicator na rin yan, syempre. Sa kanilang stem naman, yung stem na ginamit dito kay Pinewood Rogue 2 ay naka-alloy. Medyo naka-negative yung kanyang stem. Prig na rin yung may gawa, no. Yung haba nito ay 80mm, tapos naka-negative 17. Ayan siya. Tapos yung kanyang headset ay naka-cobra na rin to.
Tapos naka-silver na rin yung kanyang headset. Ayan siya mga kapadyak. Dito rin kay Foxter Elbrus ay naka-ali na yung kanyang stem. Ayan, Foxter na rin yung may gawa. Tapos yung headset nito, siguro naka-silver na rin to, no? Pero hindi ko sigurado mga kapadyak. Alright mga kapadyak, titimbangin na natin itong si Foxter Elbrus FT 7.3 na 2022 model, no? Titignan natin ngayon kung gaano nga ba siya kabigat. Ayan, nakaset yan sa kilogram. Ayan siya mga kapadyak, nakaset yan sa kilogram in 3, 2, 1. Medyo magalang siya mga kapadyak. Ayan o, nakalutang yan. At yung nakuha natin ay almost 12.5 kg. Anong masasabi nyo mga kapadyak? Mga kapadyak, titimbangin na naman natin itong si Pinewood Rogue 2. Titingnan natin ngayon kung ano yung timbang niya, no? Nakaset din yan sa kilogram. In 3, 2, 1. Medyo magaan to mga kapadyak, ha? At yung nakuha natin ay naglalaro lang sa 12.20 kg mga kapadyak, ha? Nakalutang yan, no? Ayan. At yan yung comparison video natin dito kay Foxter Elbrus at dito kay Pinewood Rogue 2. Anong masasabi nyo sa dalawang MTB na to mga kapadyak? Sino mas maganda para sa inyo? Si Foxter Elbrus ba? O si Pinewood Rogue 2? Mag-comment kayo sa baba para mapag-usapan natin yan sa comment section, no? At yung opinion ko para sa dalawang MTB na to mga kapadyak ay kung gusto nyo ng magandang frame, dito kayo kay Foxter Elbrus, no? Ano, dahil maganda yung kanyang frame. O kaya naman kung gusto nyo ng maganda yung specs, mas maganda yung specs nitong si Pinewood Rogue 2, no? Ayan. At yung price pa rin itong si Pinewood Rogue 2 at dito kay Foxter Elbrus ay 21,500 para dito kay Pinewood Rogue 2 at 20,300 naman para dito kay Foxter Elbrus, no? Dito lang yan sa Naragsak Pie Shop mga kapadyak. Kaya naman kung interested kayo dito sa dalawang MTB na to, ay available dito sa Naragsak Pie Shop. Ilalagay ko na lang yung kanilang FB sa description box below at yung kanilang contact number, no? Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mo kalimutan mag-like at mag-comment ka na rin about sa video natin for today. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para updated ka sa mga binabatchak natin at mga ginagawa natin video na kagaya ito. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo.